May isang kwento tungkol sa dalawang magkapatid. Ang kanilang ama ay pumanaw na at may naiwan itong lupain na pinamana nitong dalawang anak na parihong lalaki. 1 hektarya po para sa panganay, 1 hektarya din po para sa bunso. Ang panganay po ay single, wala po siyang asawa. Pero ang bunso may pamilya, may 3 po siyang anak. Parehas po na magsasaka itong dalawang magkakapatid. Isang araw, sa panahon po ng tagani, napaisip po ang panganay. Sabi po sa sarili niya, kawawa naman si bunso, 3 ang anak, total ako single lang naman. Walang pamilya, dagdagan ko kaya ng 1 sakong palay ang ani niya. Kaya naisip po ng panganay nung gabing yon, siya'y kumuha ng 1 sakong palay sa ani niya at pasikrito itong nilagay doon sa kamalig nitong bunso niyang kapatid. Kinabukasan, ito pong bunso, napaisip din. Sabi niya sa sarili niya, kawawa naman si kuya, mag-isa lang sa buhay. Siguradong malungkot yon, at paano na lang siya sa pagtanda niya. Kaya nagdesisyon po itong bunso na pag walang nakakakita, kapag gabi na, magdadala po siya ng 1 sako ng palay. Papunta naman dun sa kamalig ng kanyang kuya. Yun po yung kanyang ginawa. Habang tahimik, walang nakakakita, nilagay po niya yung 1 sako ng palay dun po sa kamalig ng kanyang kuya. Karanihan po nilang ginagawa ito, nagbibigayan sila ng palay na hindi nila alam sa isa't isa. Pero isang gabi, habang nagdadala po itong dalawa ng 1 sakong palay sa kadiliman po ng lugar, nagkita ang magkapatid. Nagkasalubong po sila at nagtanong sila sa bawat isa, anong ginagawa mo dito? Para saan yan? Saan mo dadalhin yan? Sabi po ng panganay, dinadala ko ito para sa'yo kasi kawawa ka naman, may pamilya ka, 3 yung mga anak mo. Siguradong kailangan mo ng mas maraming palay, kailangan mong mas maraming pagkain para sa pamilya mo. At umamin din po ang bunso, sabi, kuya, itong palay ding ito, binibigay ko sa'yo kasi alam ko kawawa ka. Mag-isa ka lang sa buhay. Paano ka na lang pagtanda mo? At least maibibenta mo ito para maiipon ka. Doon po naunawaan ng bawat isa kung anong ginagawa nila. Sila po ay talagang nagmamalasakit sa bawat isa. Kaya po na-touch itong magkapatid sa kanilang kagandahang loob. Napaiyak po sila doon sa kadiliman ng gabi. Nagyakapan po sila. Mga kaibigan, isa po sa mga pinakamasarap na karanasan natin sa buhay ay yung kasundo mo, nagkakaisa kayo, at nagmamahalan kayong magkakapatid. Sabi nga po ng Salmo 133, how good and how pleasant it is when brothers and sisters live together in unity. At sabi pa nga ng ating Panginoon, kung nasaan ang pagmamahalan ng mga magkakapatid, dun umaapaw ang pagpapala ng Diyos, pati na ang buhay na walang hanggan.